pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Fea Aquilizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng ating mga balita, maaasahan, mura at likas kayang supply ng kuryente, laman ng Oriental Mindoro Power Development Plan. Mga empleyado sa Kapitolyo planong pagbantayin na rin sa mga naglalabas ng uling sa lalawigan. Nego-kart na pangalalay sa kabuhayan, tuloy-tuloy na ipinagkakaloob ng Administrasyong Umali. National Highway Road Widening at Slope Protection Projects iminungkahi ng SP sa Department of Public Works and Highways. Sa detalye ng ating mga balita, sa kabila ng pagkakaroon ng dagdag na power producer na ininagurahan itong taon lamang, malimit pa rin makaranas ng brownout ang iba't ibang bayan sa lalawigan. Reklamo pa ng iba, tila mas tumaas pa daw ang presyo ng kuryente nila. Ito nagbunsod sa pamahalaang panlalawigan kasama ang tanggapan ng mga kinatawan ng una at ikalawang distrito na magpatawag ng Power Summit upang ipresenta ang binuong Power Development Plan at alamin sana mula sa kinauukulan ano nga bang nagiging problema, bakit nagkakaroon ng madalas na brownout. Subalit sa huling nabanggit na layunin, tila nadismaya ang mga dumalo rito sapagkat hindi nakadalo ang inaasahan nilang sasagot sa kanilang mga katanungan, kaya ipinipresenta na lamang ang binuong Power Development Plan ng lalawigan. Narito ang report ni Ana Marie Reyes. Nais tiyakin ng pamahalaang panlalawigan ng maaasahan, mura at likas kayang supply ng kuryente sa Oriental Mindoro sa pinakamabilis na panahon. Ito ang pinakabuod ng Oriental Mindoro Power Development Plan for 2012 to 2014 na binuo ng pamahalaang panlalawigan at iniharap sa public consultation noong June 26 sa Provincial Capitol Square sa Calapan City. Pinangunahan ito ni Governor Alfonso V. Umali Jr. at panauhing pandangal dito sina 1st District Congressman Rodolfo G. Valencia, Vice Governor Yumerlito Dolor, Bukal Ryan Arago at Bishop Warlito A. Kahandig. Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya sa pamahalaan at pribadong samahan at mamamayan. Lumahok din dito si Provincial Administrator Angel M. Saulong. Ayon kay Governor Umali, napapanahon ng planong ito ng kanyang pamunuan ngayong nahaharap sa power crisis ang bansa. Alam niyo po, itong problema ng power ay malaking problema talaga. Lalo na hindi malinaw kung ano ba yung tatahakin natin. For the past few months, nung tumating dito si President Lima, sinabi niya noon, by 2014, wala na tayong problema kasi ngayon, lahat ng mga sityo, dinalagay na natin ang kuryente. Pero, hindi pa natin alam yung sinasabi na palalagay natin ang kuryente na puro brownout na yung sinabot natin. So, alam naman natin ano ba yung brownout? Bakit ba nagpa-brownout? Dapat siguro, once and for all, kaya tayo nagpatawag na ganito para maintindihan natin. Kasi ang dami hindi nakakaintindi. Una, napakamahal ng kuryente natin. Ang daming problema. Nung minsan, may problema doon sa yung mga po, hindi makapagbayad ng todo. Kailangan kausapin talaga si Secretary, kailangan kausapin pa si Tapino, ng po para ma-resolve na. Pero, natakot tayo kasi ang sabi, magkakamasin blackout. So, hindi lang isang beses nangyari yun. Dalawang beses nangyari yun. In fact, 2 weeks ago, nung nasa German ako, tumawag sa akin ng Balos. Napo ko, sabi niya, boss, tumawag na tayo ng kuryente June 15. Baka pwede naman tawagan mo sa Pedro. Ano ito nga? Napo, sasabihin ng problema sa akin, tapos ngayon gusto niyo patawagin ko kay Pedro. Hindi ka na madali yun. Pero kasi, sige, nagawa ko ng nagawa. Dahil ang problema lang, yung agreement ko, natapos na yung contract, hindi na pwede extend. Ang nanagawa ko ngayon ay yung Cummins diesel. Yung Cummins diesel, hindi mailabas sa customs yung mga makina. At pag hindi rin labas, by the 15,
ay talagang yung burnout na. So, nagawa, sige, natulungan natin, natawagan ng posto, natawagan ng sekretary, natawagan ng nagawa. Pero, hindi mo tayo pwede ganito na ganito. Kailangan magiging sa atin, ako yung power development plan talaga natin. Ang daming problema eh. Ano yung gagawin natin? Bakit saan ba yun? Siguro dapat sabihin natin saan ba yung problema. At this point in time, malaman natin nun, yung pulis, kasagutuhin mamaya. Pero natin na parang, siguro lahat tayo magsama-sama na. Eh, kami, tumutulong lang sa umin, tumutulong lang kami sa lako ko, pero may hagdan natin yan eh. Hindi naman po pwedeng kami na lang kami. Diba? Eh, kailangan kami gusto na. Tumutulungan natin, dapat tulungan namin kami kasi hindi naman kami mapupuhay na sa wala kami. Hindi na naman kaya mag-isa. Diba? Sa totoo na. So, kung hindi tayo matutulungan, kung hindi tayo makakapap sa isang solusyon dito, eh, saan naman pag-uusap natin? Hindi naman pwedeng pabayaan kayo. Dahil pag pinabayaan namin kayo, ilan mo ba naman yan? Tapos lahat na disisisi. Hopefully, ngayong araw na ito, mahal natin talaga makakama out tayo sa isang comprehensive na plano na kung saan idumukol. Sana hindi ko walang mangyayari dito sa ating usapan ito. Sana mag-alis natin dito, malinaw sa isipan natin. Ano ba talaga yung gagawin natin? At kung gagawin natin yun, pagtulong-tulungan natin. Aniya, sa Power Development Plan ng Oriental Mindoro ay inuugat ang problema at inilalatag ang komprehensibo at kayang gawing mga proyekto, estratehiya at mekanismo para sa maaasahan at episyenteng supply ng kuryente. Sa presentasyon ng plano na pinangunahan ni Provincial Legal Officer Attorney Grace Suarez, ang itinalagang chairperson ng Multi-Sectoral Technical Working Group nito, ilan sa pinakamahalagang detalye ng binuong power plan ay ang pagtukoy ng mga lugar na maaaring pagkunan ng iba pang supply ng enerhiya, makapagpaunlad ng renewable energy sources, maitiyak na kakayanin at hindi masisira ang power facilities ng mga kalamidad, mahikayat ang partisipasyon ng stakeholders at suporta ng pamahalaan sa mga isinusulong na proyektong pang-enerhiya at maitiyak na magtutuloy-tuloy ang implementasyon ng Power Development Plan ng Oriental Mindoro sa susunod na mga taon. Ibinahagi naman ni Engineer Mike Gico ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated or ORMECO ang kasalukuyang power situation ng lalawigan kung saan kita dito ang kulang na supply ng kuryente at ang mataas na presyo nito. Iniulat din niya ang ilang malalaking proyektong naipatupad ng kooperatiba sa tulong ng Kapitolyo at ng tanggapan ng mga kongresista ng Oriental Mindoro, kabilang ang Linaw Kawayan Mini Hydropower Plant na ang formal na pagbubukas ay pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino. Si Engineer Roberto Davalos naman ang NAPOCOR ang nag-ulat sa existing installations at sa ongoing expansion projects and future programs for the island of Mindoro. Inihayag din niya ang kakulangan ng pondo sa kasalukuyan ng NAPOCOR na isa sa pinakamabibigat na umaambag ngayon sa suliranin sa maayos na implementasyon ng mga proyekto ng korporasyon. Kaugnay naman ito, inihayag ni Congressman Valencia na formal nang ipinaabot ng kanyang tanggapan sa Pangulo ang kanyang isinusulong na Mindoro Renewable Energy Program kasabay ang imbitasyon upang pangunahan nito ang groundbreaking ceremony sa Hulyo ng 16 megawatt wind power project sa Puerto Galera. Sa harap ng mga pangyayaring ito, binigyang diin ni Governor Umali na kailangan ng mabilis na pagkilos at tiyak na mga plano at proyekto upang maisiguro na sa malapit na hinaharap ay magiging maayos at episyente na ang kuryente ng lalawigan nang matupad na rin ang nais ni Pangulong Aquino na sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2016 ay makapagbibigay na ang Oriental Mindoro ng labis nitong supply ng kuryente sa iba pang mga lalawigan sa bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng ordinansa at executive order na nagbabawal sa paglalabas ng uling sa lalawigan, mayroon pa rin pailan-ilan na lumalabag dito. Kaya para patunayan na seryoso ang pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng Administrasyong Umali, pinaplano ngayong isama ang mga kawani ng Kapitolyo sa pagbabantay at panghuhuli ng mga lumalabag sa naturang ordinansa. Narito ang report.
Upang patunayang seryoso ang administrasyong umali sa pagpapasa ng SP Ordinance 015-2011, an ordinance prohibiting the transport of charcoal outside the province of Oriental Mindoro and providing penalties in case of violation thereof, at ang Resolution number 1518-2012 na sumusuporta sa nabanggit na ordinansa, itatalaga na rin ang mga empleyado na halinhinang magbabantay sa Calapan Pier upang manghuli ng mga sasakyang may kargang uling na ilalabas ng isla ng Mindoro. Ayon kay Provincial Administrator Angel Saulong, ang gagawin niyang pagtatalaga ng mga empleyado ng Kapitolyo sa Calapan Pier ay pagpapadama sa mamamayan na kailangang seryosohin nila na sundin ang ipinasang ordinansa hinggil dito. Yes, actually para lalo mapagtibay ang pagpapasunod ng ordinansa, pinatawag ng ating governor yung manager ng PPA dito sa atin, sa Calapan, si Manager Vic Arliano. At kung saan nga, doon nakiusap ang ating governor na kung maaari, bigyan tayo ng isang space doon mismo sa loob ng PPA compound para pag pumasok doon, doon natin i-checkpoint. At in addition to that, si Gob ay pinaplano niya na i-involve ang lahat ng empleyado ng provincial government. Wherein, mag-aano tayo doon ng composite team, tapos ang lead agency doon ay ang provincial government na kung saan nga i-involve ang mga empleyado nito. Pero siguro siguro hindi naman lahat. Kasi ang gusto nga ni Governor, round the clock yung checkpoint na kung saan nandun ang provincial government, nandun ang PPA, nandun ang DNR, nandun ang ENRO, nandun ang Army, nandun ang PNP, composite team to bale. Yun. At yun nga, to make sure na talagang walang makakalusot na charcoal. Kasi sa totoong buhay lang po, at kaya ko pong sabihin kahit kanino, na talagang wala pong pinapalusot ang ating gobernador. Kahit sino po, kahit po ito ay napakalapit sa kanya. Kaya samantalahin po natin na meron po tayong gobernador na merong political will. Dahil ang baha po ay kalaban po nating lahat yan. Hindi lang po kalaban ng gobyerno yan, kundi lahat po tayo. At kung hindi po tayo kikilos ngayon, sabi nga po ng ating gobernador, Alfonso B. Umali Jr., wala po tayong agrikultura, wala tayong turismo na pag-uusapan kung tayo po ay laging binabaha. Ito po ay pasimula lang. Ito po yung beginning. Kasi ang iniisip po dito ng ating mga gobernador, pagdating ng araw po, makita nila talagang seryoso ang provincial government, ang ating mahal na governor, Alfonso B. Umali Jr., ay involved din dito ang NGO later on. Na kung saan to, lahat na ito, lahat tayo dito involved. Yes, yes. At alam ko naman, hopefully, maging successful to at suportahan to ng ating mga kababayan dahil ito hindi lang para sa atin, kundi para sa ating lahat at sa mga darating pag-generasyon. Sinabi naman ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na layunin ng naturang gawain na maalis ang pagkakaroon ng sabwatan ng mga konsernadong otoridad at mahinto ang isyong di umano'y may nalalagyan sa pagluluwas ng uling. Kaya ako kung gusto ko maglabas ng executive order na pag-iusapan ko yung mga mayor na boundary to boundary na huwag na magpalabas ng ano. Kasi wala kung dadaanin sa sentro, nakalusot na sa sentro, bakit nakakalusot pa, binibigyan pa ulit ng permit. So, siguro, hindi naman pwedeng sila ang masunod dito. So, mahirap yung gano'n. Kaya, tapos, ang iniisip ko rin, mag-ano na ako ng one strike policy. Pag nakalusot sa isang bayan, nahuli sa isang bayan, yung chief of police nun, siguro papatanggal ko. So, iniisip ko lang ako. Gusto kong kausapin yung mga mayor para once and for all, malinaw tayo rito kasi labo nung hindi ko masyado maintindihan bakit nangyayari pa rin ito. Kasi sayang yung higpit natin, yung mga projects natin. Kung magtutuloy naman yung pagputol, magtutuloy naman yung pag-uuli, magtutuloy naman yung... sayang lang ito ginagawa natin lahat na ito. Iminungkahi rin ng punong lalawigan na mabigyan ng insentibo ang makakahuling empleyado sa sinumang magluluwas ng uling palabas ng lalawigan. Walang tigil
ang pamunuan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. sa pagbibigay oportunidad sa mga mahihirap. Subalit nagsisikap na Mindoreño upang mapaalwan ang kani-kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at maging maunlad sa kalaunan. Nagbabalita si Ana Marie Reyes.